And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan, at ito na nga ang pinakamainit na balita ngayong araw na aking nasagap mga kababayan. Naku po, lagot si Sara Duterte dito mga kapatid. PSA, nagsalita na po mga kababayan na walang Mary Grace Piatos na nakalista sa kanilang system mga kapatid. Or walang Mary Grace Piatos na naka-encode po mga kababayan sa system ng PSA. Ano po ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? Bagang isang pangalan hindi nakarehistro sa PSA. Ang ibig sabihin lang nito mga kababayan, hindi po totoo or non-existing po mga kapatid ang nasabing pangalan, tulad nitong ni Mary Grace Piatos. Sa madaling sabi mga kababayan, may posibilidad na minanipula ni Sara Duterte mga kapatid itong kanyang isinumiting mga resibo sa COA para lamang may maipakita siya mga kababayan na di umano'y liquidation kung paano niya nilusta yung kanyang confidential funds. Nako po. And ito pa mga kapatid malaking bagay ito. Itong kumpirmasyon mga kababayan na sinabi ng PSA, malaking bagay ito mga kapatid, particular dito sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Nako po, dito talaga natin makikita yan mga kababayan. Dito talaga natin mapapatunayan yan. Kung hindi talaga lulutang itong si Mary Grace Piatos mga kapatid, isang patunay lang po yan na isang corrupt na leader mga kapatid, itong si Sara Duterte. At malaking sampal ito mga kababayan dito sa kanilang mga supporters na mga DD shits. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And ito guys, panoorin muna natin itong video na ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Magandang hapon Dante, paano ba ang proseso para maisama yan sa possible grounds ng impeachment? Pwede bang baguhin o amyendahan yung impeachment complaint? Jun, batay doon sa paliwanag kanina ni Bataan 1st District Representative Geraldine Ruban, maaari naman daw itong talakayin sa Committee on Justice dito sa mababang kapulungan ng Kongreso, kung saan i-discuss ng mga miyembro ng komite kung itong issue na ito ay maisama doon sa tinatawag nilang article of impeachment, at ito ay pagkatapos na matalakay, saka pa lamang nila ibabalik sa plenaryo para pagbotohan, at bago niyan pagkatapos niyan ay tuluyang iakyat sa Senado. Ito mga kapatid, isa pa to sa problema na aking nakikita mga kababayan. Pag dumating yung time na pagbubotohan sa Senado mga kababayan, itong impeachment laban kay Sara Duterte. Nakita naman natin kung naalala nyo, kung naalala nyo po yung nakaraang hearing ng Senado na kung saan dumalo itong si Duterte. Diba mga kababayan, tanging si Senator Risa Hontiveros lamang ang may lakas ng loob mga kapatid na imbestigahan at tanungin at paaminin itong si Duterte. Maliban kay Senator Risa Hontiveros mga kababayan, yung ibang senador doon ginawang grandstanding mga kapatid, yung Senado nung time na nag-appear si Duterte doon. Wala silang lakas ng loob mga kababayan na kumprontahin si Duterte nung time na yun mga kapatid patungkol dito sa kanyang mga maling ginawa. Diba? Lalo na dito sa kanyang tukhang mga kababayan. Tanging si Senator Risa Hontiveros lamang ang may lakas ng loob at na pinaamin itong si Duterte mga kapatid. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang botohan mga kababayan, sa tingin ko medyo 50-50 to mga kapatid. Kasi sigurado, base doon sa nangyari sa hearing sa Senado mga kababayan, kung yun ang pagbabasihan natin, baka si Senator Risa Hontiveros lamang mga kapatid ang tanging boboto para ma-impeach si Sara Duterte. Kasi nga mga kapatid, titingnan kasi yan, pupulsuhan mo na yan doon sa loob ng Senado. Pagbobotohan mo na yan, 'di ba? Ngayon kung
negative ang boto mga kababayan, no, na ipa-impeach si Sara Duterte, ewan ko kung ano ang susunod na magiging kuwan yan, no, na magiging hakbang nitong mga petitioner. Kasi nga dapat mga kapatid, majority ng mga senador dapat bumoto, no, na kumbaga bumoto sila para ma-impeach si Sara. 'Di ba? Ganon dapat 'yun mga kababayan. Ngayon kung majority ng mga senador doon against dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, mga kapatid, ewan ko lang kung magpa-prosper pa ito kung kung may aantayin pa tayo dito, no, sa impeachment na ito. Pero ang sigurado diyan, no, si Senator Risa, mga kababayan, yan lang ang nag-iisang senador ngayon na matapang, no, na handang bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. The rest, mga kapatid, ewan ko lang, no, wala akong tiwala ngayon sa mga nakaupo diyan sa Senado. No, nakita ko po, mga kapatid, yung kanilang mga totoong kulay noong hinarap sila ni Duterte. 'Di ba? Yung iba, mga kababayan, pakingkoy-kingkoy lang, ano? Pakingkoy-kingkoy lang, mga kapatid. Ginawa pang katatawanan yung nasabing hearing. Lalo na itong si Jinggoy, di ba? Nagawa pa niyang gumawa ng jokes, mga kababayan, ano, sa kalagitnaan ng hearing na kung saan kinagalit yun ni Senator Risa dahil seryoso po, no? Seryoso po ang pagdinig na iyon, mga kapatid. At Blue Ribbon yun, Blue Ribbon Committee yun, mga kababayan. Tapos ganon yung kanilang ginawa noong nagkaroon sila ng pagdinig doon sa Senado. 'Di ba? Nakita naman natin, mga kapatid, na imbes na yung mga concern ng ating mga kababayan yung i-address sa nasabing hearing, nako, si Duterte, mga kababayan, no, hinayaang magsalita ng chairman ng nasabing hearing, mga kapatid, at magyabang. 'Di ba? Puro na kayabangan ni Duterte, mga kapatid, yung nangyari doon, no? Yung napakinggan natin sa nasabing hearing noong nakaraan na nag-appear siya sa Senado. Kasi nga, mga kababayan, tanging si Senator Kwan lang, no? Si Senator Risa Hontiveros lang ang may lakas ng loob para tanungin si Duterte, mga kapatid, kung bakit ganon yung kanyang ginawa, no, sa mga kababayan natin noong siya po ay nanunungkulan bilang presidente ng ating bansa. Kaya ngayon, ewan ko lang, sana lang, mga kapatid, makalusot ito sa Senado para matapos na ito at masimula na kaagad, no, itong impeachment na ito laban kay Sara Duterte. Tuloy. Naniniwala si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na may merito o bigat ang ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala silang record ng isang Mary Grace Piatos tulad ng kapanganakan, certificate of marriage o certificate of death nito. Si Mary Grace Piatos ay isa sa mga pumirma na tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President batay na makikita sa acknowledgement receipts na isinumite ng OBP sa Commission on Audit. Ayon kay Roman, maaaring gamitin itong dagdag ebidensya sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tama naman yun, mga kapatid, no? Tama naman si Congressman Geraldine dito, no? Malaking bagay itong revelasyon na ito ng tawag nito PSA, mga kababayan. Dahil dito, mga kapatid, sa sinabi ng PSA na non-existing sa kanilang system itong Mary Grace Piatos na ito, isa lang po itong patunay, mga kababayan, ano, na kinurap ni Sara Duterte yung confidential funds. And ewan ko lang kung ito ba'y sako pa ng falsification of public documents, mga kapatid. Di lang ako sure, di naman kasi tayo abogado eh. Pero kung titignan natin mabuti, mga kababayan, no, kung itong Mary Grace Piatos na ito ay hindi talaga lulutang, mga kapatid, parang lumalabas dito, no, na pineke talaga, literal, no, pineke talaga yung resibo at ginawan-gawan na lang kung sino-sinong pangalan diyan. 'Di ba? Ibig sabihin yan, mga kapatid, parang may falsification talaga of public documents na nangyari, no, under sa opisina ni Sara Duterte, mga kapatid. And ito, no, malaking bagay yan, mga kapatid, no, dito sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Dahil ito ang isa sa magdidiin, mga kababayan, at magpapatunay na itong si Sara Duterte, mga kapatid, ay isang korap na opisyal.
Meron pa yan mga kababayan sa tingin ko, no? Ang susunod na gagawin diyan, no, para ma-confirm talaga, 'di ba? Ang susunod na gagawin diyan, i-confirm din yung mga benefits niya, yung mga tulad ng mga SSS, 'di ba? SSS or GSIS. Ewan ko lang kasi kung Office of the Vice President 'yan, kung staff 'yan ng Office of the Vice President, siguro kuan yan mga kapatid, I think GSIS na yata 'yan, no? Tapos PhilHealth, tapos Pag-ibig, 'di ba? Pwede nilang i-confirm to mga kababayan sa mga ahensya na ito ng gobyerno kung meron din bang Mary Grace Piatos. 'Di ba? Kasi lahat ng mga nasa gobyerno mga kapatid, kumpleto 'yan sila eh. 'Di ba? Meron silang SSS, Pag-ibig. Meron silang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, GSIS. Meron silang mga ganyang hinuhulugang mga benefits eh. So ngayon, kung consistent yan mga kababayan, no, sa mga ahensya na yan na wala talagang nag-i-exist na Mary Grace Piatos, the end of you na talaga Sara Duterte, no? Patunay lang yan na yung Mary Grace Piatos na yan ay gawa-gawa mo lamang, no? Para lang may maipakita kang liquidation ng confidential funds na kung tutuusin ang totoo talaga diyan baka binulsa mo nga talaga, 'di ba? Kailangan ipaliwanag ni Sara Duterte yan mga kapatid kung sino si Mary Grace Piatos, 'di ba? Kailangan si Sara Duterte mismo mga kababayan ang magdala kay Mary Grace Piatos sa nasabing pagdinig sa House of the Representatives. And isa pa mga kababayan, meron na rin talaga ditong meron na po talaga ditong medyo problema kung sakaling mag-appear itong si Mary Grace Piatos. Kasi nga mga kapatid, kung sakali lang madala ni Sara Duterte itong Mary Grace Piatos sa pagdinig, ang isa kasing katanungan diyan mga kababayan, bakit wala kang registration dito sa PSA? Bakit hindi nag-a-appear ang pangalan mo sa PSA? 'Di ba? Bakit wala kang pangalan sa GSIS, sa SSS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth? Bakit wala kang mga records doon? 'Di ba? Magiging questionable pa rin mga kababayan kahit lumutang itong Mary Grace Piatos na ito. And dito mga kapatid, no? Ito na yung sinasabi mga kababayan na may posibilidad, no, na talagang minapya ni Sara Duterte itong kanyang confidential funds mga kapatid. Mahihirapan mga kababayan, sa madaling sabi mga kapatid, mahihirapan, no, na panindigan, no, mahihirapan si Sara Duterte mga kababayan na i-justify itong existence ni Mary Grace Piatos. And ito ba guys, no, meron din akong naririnig mga kapatid na ito ng Mary Grace Piatos ay di umano kuwan daw ito mga kapatid, alias, 'di ba? Ito lang mga kababayan. Hindi pwedeng gumamit ng alias mga kapatid ang isang tao, lalo na kung ang pinag-uusapan dito ay pera galing sa kaban ng bayan. 'Di ba? Hindi pwede gamitin palusot 'yan mga kapatid. Kung sa mga pribadong establishmento nga tulad ng SM, subukan mong bumili ng gamit doon. Halimbawa, ito, iPhone, no? iPhone 16. Subukan mong bumili ng iPhone doon, tapos ang ilagay mo sa resibo, pangalan ng kaibigan mo. Tapos nasira itong iPhone at magki-claim ka ng warranty. Tingnan mo, no? Subukan nyo kung bibigyan ba kayo ng warranty na hindi kayo ang nakapangalan doon. Siyempre, hahanapan kayo ng ID. Sir, pwede bang patingin ng ID mo? No, kung ikaw ba talaga itong nakalagay dito sa resibo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-justify doon na alias ko lang yan, ginamit ko lang yung pangalan ng kaibigan ko. Hindi pwedeng ganoon mga kapatid. Hindi walang ibibigay na tawag dito na warranty sa iyo or replacement kung sakali mang hindi yung totoong pangalan mo, no? Kung hindi ikaw yung nakalagay, kung hindi pangalan mo ang nakalagay sa resibo. Yun po ang totoo mga kababayan. How much more pa dito mga kapatid? Ang pinag-uusapan natin dito, no? Ito po yung resibo na ino-audit ng COA. Dahil ito po ay pera galing sa kaban ng bayan. How much more pa dyan? No, sa mga documents na yan. Napaka-importante po niyan mga kababayan. Hindi po pwede alias dyan. 'Di ba?
Professional o baga ano bang tawag nito? Dapat legit mga kapatid, ano? Dapat legit yung pangalan, legit yung tao, no? Hindi katanggap-tanggap kung sasabihin nila na nag-alias lang. 'Di ba? Para tayong ignorante niyan, no? Para tayong utak squatter niyan, mga kababayan, no? Ikaw ba naman, pangalawang pangulo ng bansang Pilipinas, papayag ka alias gagamitin sa public documents? Papayag ka na gumamit ng alias ang isang tao, no? Tapos involved ka doon sa kanyang mga pinipirmahan na kwan, sa kanyang mga pinipirmahan na resibo? Papayagan mo ba ang isang tao gumamit ng alias na alam mong maaapektuhan pati ang kredibilidad mo pagka sumablayan? 'Di ba? Ganon lang 'yun eh. Kasi nga ngayon mga kababayan, meron na po akong naririnig ng mga usap-usapan na di o manoy gagamit daw or alias lang daw yung Mary Grace Piatos na yan, mga kapatid. No, hindi po katanggap-tanggap yan, mga kababayan. Hindi po katanggap-tanggap yan, no? Kailangan talaga, no, patunayan ito ni Sara Duterte, mga kapatid, na totoo itong mga resibo na ito. 'Di ba? Kaya nga kailangan humarap siya eh. Kailangan humarap siya sa pagdinig, mga kababayan, no? Para ma-justify niya yung kanyang sarili. And dito pa lang, ito, sigurado na to mga kapatid. Dito pa lang sa issue ni Mary Grace Piatos, mahihirapan na si Sara Duterte dito, mga kababayan, na i-debunk ito, no? Mahihirapan talaga si Sara Duterte dito, mga kapatid. Anyway, tingnan na lang natin, no, yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod na hearing. Basta ako naniniwala ako, mga kababayan, no, na itong Mary Grace Piatos na ito, dami lang talaga ito, mga kapatid, para may gawing para may palusot si Sara Duterte na di umano'y ginamit niya sa tama yung confidential funds, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ang hirap i-debunk ng issue na ito ni Mary Grace Piatos, mga kababayan. Do or die po ito, mga kapatid, no, sa part ni Sara Duterte. Pag hindi niya talaga ito nagawa ng palusot, mga kapatid, kung hindi niya talaga ito na mailusot sa mga katanungan sa kanya sa House of the Representatives, mga kababayan, dito pa lang, mga kapatid, pwede na nating sabihin na karapat-dapat talaga si Sara Duterte i-impeach. 'Di ba? Mahalaga po ito, mga kababayan. Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin dito ay pera galing sa kaban ng bayan. Hindi po pera, mga kapatid, sa kung sino-sinong tao nandyan. Galing po yan sa buwis na binabayad ng mga kababayan nating Pilipino. Binabayad natin, mga kapatid, buwan-buwan, no? Galing sa ating pinaghirapang sahod sa ating mga trabaho. Doon po yan galing. Kinakaltas yan sa bawat cut-off ng sahod natin, mga kapatid. Tapos lulustayin lang, no? Ibubulsa lamang ng isang corrupt na opisyal. Di ba? Napakasakit nun, mga kababayan. Kaya dapat harapin ito ni Sara Duterte at ipaliwanag niya talaga ito ng maayos, mga kababayan. And hindi pwede ang proxy dito. Hindi pwede ang alias dito, mga kapatid. Dapat legit yung tao. 'Di ba? Yun lamang, mga kapatid, and abang-abang na lang tayo, no, sa mga susunod na update patungkol dito. And kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan, mga kapatid, ng inyong mga personal na opinion at pag-usapan na lang natin dyan sa comment section. Hanggang dito na lang. Adios.